So grabe to mga sangkay ngayon, nagkabistuhan na naman po. Nakita na naman po ang nakakadiring mga bagay sa Metro Manila. Eto na naman tayo mga sangkay. Natagpuan na naman po ang nakakadiring sekreto ng Pilipinas sa Metro Manila mga sangkay. Malalaman nyo ngayon. Ay, nako po. Mapapaaray ko ka na lang talaga no? Anyway, bago tayo magpatuloy, guys, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, isubscribe nyo na po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so pag-usapan po natin to kasi lumabas na nga po ang nakakadiring sikreto ng Metro Manila. Diyos mio, Marimar. Alam nyo, nakaraan, nakakahiya nga, pero last week po, binalita po tayo sa ibang bansa, sa Singapore, no, na ang dami pong basura ng Pilipinas na talagang tinatapon lang sa mga ilog, kalye. Eto, bago. Sa Quezon City, tumambad din ang sangkaterbang basura matapos sumupa ang baha. Wow. At para sa update, Wow, basura. O ayan, kitang-kita po natin yung kadugyutan ng mga Pilipino. live mula sa G. Araneta Avenue, may express report si Laila Pangilinan. Laila, natanggal na ba yung mga basura dyan? Tama ka dyan, Nikki. Tuloy na nga ang paglilinis dito sa kahabaan ng Araneta Avenue ngayong umaga. Alam nyo, kanina sa front line sa umaga, inabot pa namin etong steel matting o bakod ng Skyway na ang daming nakasingit na basura dyan na kung ano-ano pero... Grabe, ito daw mga sangkay oh. Nakasingit, ibig sabihin ng mga nakasampang basura. Kitang-kita po. So, guys, maliban po sa mga korap na mga opisyal ng ating bansa, problemado din po tayo pagdating po sa culture na mayroon po tayo, mga Pinoy. Yung tipong pagtatapon ng basura sa kalye, parang kinahiligan na po ng marami sa atin. No? Nakakahiyaman, mga sangkay. Pero ito po yung realidad. Iilan na lamang po ngayon yung mga Pilipino na kapag may basurang hawak, itatapon sa tamang basurahan. Madalas ngayon, pag nakakita ng pagkakataon, wala na ngayon, hindi na nga po sila nahihiyay. Ganun na po kakakapal ang mukha ng mga iba nating kababayan. O marami sa ating mga kababayan. Hawak na basura, tapon lang kahit may mga tao. Ganun. Nakakahiya, no? Tapos magreklamo kung bakit ba? Ngayon, halos wala nang bakas, parang walang nangyari. Pero kung makikita nyo nga, eto, putik-putik pa rin ang ating kalsada dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Nikki, simula pa kagabi ang cleaning operations dito. Yan, no? Tingnan nyo yung mga basura. Ng ilang kawani ng DPWH at ng MMDA at ngayong umaga nga ay may mga taga Quezon City Hall naman sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Kaya nga mga sangka, ito yung hiling ko sa mga opisyal ng ating gobyerno. Magsagawa po ng isang batas kung saan magkakaroon po ng maayos na sistema pagdating po sa waste management. Yung mga basura, kasi yung mga basura, mga sangkay, for example, sa Metro Manila, kukunin lang po yan, mga siguro sa isang linggo, mga 3 beses kukunin. Tapos, tinatambak lang po sa tabi-tabi. Sa kalsada, biruin nyo. Dahil wala pong basurahan, itatambak po nila sa may poste yan. Doon nila itatapon until kunin ng truck. Ganyan po kapangit. Ayon nga po sa mga bali-balita, malaki din daw po ang korupsyon pagdating dyan. May sistema naman daw po talaga, pero hindi na po nasusunod kasi malambot ang sistema at kaya pong gulangan. Alam nyo, kung ang Pilipinas, kung ang Metro Manila, bawat kanto, bawat barangay, bawat kanto ng barangay o bawat kanto ng kalsada, may basurahan kagaya ng ibang bansa like China, Singapore, and Japan, malinis ang Pilipinas. At madidisiplina ang mga Pilipino. Ang mga Pinoy ay matututo pong magtapon ng basura hindi sa kalye, kundi sa tamang basurahan. Yan ang problema sa atin eh.
So ang problema sa atin, tayong mga Pinoy at yung mga korap na politiko na ayaw pong ayusin ito. Kita nyo ilang beses na to. Di ba? Problema natin, flood control. Problema din po natin yung basura. Problema natin yung mga korap. Problema din po natin yung mga sarili natin. Kasi hindi po tayo disiplinado. At sampayan ng basura matapos Kita nyo, tingnan nyo mga sangkay. Tingnan nyo yung basura. Diyos mio, Marimar, nakakahiya. nga ang lampas taong baha kahapon ang nagkakalat dito sa kahabaan ng kalsada. Ang mga plastic ng parcel, Di ba? Ang gagaling ng mga taga Metro Manila. Ang lulupit. single-use na sachet gaya ng shampoo, kape, noodles at mga sando bag. Yan ang mga basurang naabutan Wow! Wow! Pasintabi po sa mga kumakain. nakasingit pa sa steel matting sa ilalim ng Skyway. Grabe tayo, Gusto mga lang, Pinoy. sampayan ng basura ang mga bakal na ito na bumukad Grabe, tingnan nyo. Oh. sa amin And guys, take note, hindi lamang po ito sa Quezon City, buong Metro Manila may ganyan. mula nga sa Araneta Avenue, corner Maria Clara, hanggang sa may kanto na ng Quezon Avenue kaninang umaga. Ang lupit. Sa Barangay Del Monte naman, kung saan lampas tao rin ang baha kahapon, Kita nyo yung basura, tingnan nyo. Oh. nagsimula na rin ang cleanup works sa sangkaterbang basura na nagkalat sa mga eskinita matapos ang baha. Samantala, dito naman sa Barangay Tatalon, malapit-lapit lang dito, umabot na sa higit 130 pamilya ang inilikas sa 3 evacuation centers. At alam nyo, nakakaawa rin dahil kabilang nga rito ang nakausap natin na si Lola Leonora Reyes, 72 years old na mula sa orthopedic hospital. Bali kasi ang kanyang paa, kaya imbis na sa modular tent, sa stretcher muna siya ng ambulansya nakahiga habang nasa evacuation center. So Nikki, kung nakikita mo ngayon, ongoing yung paglilinis ng ating mga taga City Hall ay Kita nyo, mga sangkay, nililinis na lang. Oh, pakita po natin para naman mahimasmasan po. Ewan ko ba, mahihimasmasan pa ba yung mga kababayan po natin? Ayan oh. Basura po ng mga Pilipino. Tapos ngayon, syempre, magpapang-abot na naman po ito sa international. Di sikat na naman po tayo. Di ba nakakahiya na po talaga? Sa totoo lang, hindi na po maganda ito. Itong nakikita po natin sa ating bansa, hindi disiplinado natin mga Pinoy. No, kung gusto po natin na maging maayos ang Pilipinas, ayusin po natin yung mga sarili natin. Na matuto tayong madisiplina. Ang sabi ni Ferdinand T. Marcos, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Kita nyo mga sangkay, totoo si Ferdinand T. Marcos. Di ba? Kasi noon, malinis ang Pilipinas. Ngayon, dugyot na po ang Pilipinas. Kasi nga, tayo din po mga Pinoy, nagkaroon po tayo ng ganung klaseng kultura na debaling magtapon ng basura sa kali. No? Walang pakialam. Tapon ng basura sa kali. Kung anong hawak, tapon, shampoo, plastic. Lahat ng mga pinag-inuman, dyan lang itatapon. Ganun po tayo kadugyot. Pero ang linis-linis po natin sa mga katawan, di ba? Di ba? Kung makaligo po tayo sa isang araw, nakaka-4, 5 pa nga po tayo eh. Kung makapagpabango tayo, kulang na lang, ibuhos po natin yung pabango. Pero, pagdating po sa basura, dugyot. Ay, nakakaya. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Magaganda po yung ating topic dito. Alright, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.